tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Ikaw palang sinabi nilang bago. Saang kabaret ka ba galing, ha? Hindi ho ako galing sa anumang kabaret. Ang totoo niyan ay Ay, ano? nakikilamang ako ng isang walang iyang binabentura na yun. Ano? Ang ibig mong sabihin ay si Binaventura ang nagdala sa'yo dito. Ay, nako. Napiki ka nga. Oo, walang hiya palang Mr. Binaventura na yun. Tinutukan niya ako ng baril kaya dapat pa dito. Ay, hindi lamang ikaw ang nabiktima ng Binaventura na yun. Kung gusto mo, tutulungan kitang tumakas. Kilalang kila ko ang Binaventura na yun. Marami na siyang nalinlang na mga babae katulad mo. Kaya kung gusto mo, ay tutulungan kitang tumakas dito. Hindi ho ba kayo natatakot na malagay sa alanganin kung tutulungan niyo akong tumakas? Malalaman nila kung isusumbong mo ko. Pero kung gusto mo na rin ang magiging buhay mo dito, di tumito ka. Sa bagay, kikita ka naman dito. Yun nga lang, maliit lang. Dahil lahat ng ibibigay ng customers sa iyo ay kay Mama Sang lang mapupunta. Dahil ibinenta ka ni Binaventura, di ba? Oo, binenta nga po niya ako kay Mama Sang. Hindi ako makatakbo dahil nakatutok sa akin ang baril. Alam ko, kaya makinig ka sa sasabihin ko para makatakas ka dito at makauwi ka sa inyo. Malayo na nga ako sa lugar na yun. At salamat sa pagtulog sa akin ng babaeng yun. Binigyan pa talaga ako ng pera para may magamit ako sa aking pag-uwi. Ayan ng sasakyan. Paparahin ko na para tuluyan na ako makalayo sa lugar na to. Good morning. Kala ko natutulog ka pa. Kaya hindi na ako kumatok. Baka ka ako natutulog ka pa may istorbo ka pa. Oh, teka. Ano naman ba yung dala mo? Ano pa? Di ang paborito mong tapsilog at tosino. Wow, ito talaga. Alam mo, sinasanay mo sa nagluluto mo Mamaya niyan, sige ka, hahanap-hanapin ko yan. Walang masama. No? Naririto lang naman ako Teka, padaanin mo nga ako at ilalagay ko na ito sa lamesa. At nang makapag-almusal ka na, bago ka pumasok sa trabaho mo. Mabuti na lamang at may pera ako sa bangko. Yun na lang ang gagamitin ko sa panibagong pag-apply ko ng trabaho sa ibang bansa. Uupa lamang ako ng maliit na kwarto para makakatipid ako at magpapanibago ako ng pag-apply sa ibang bansa. A-applyan ko ang lahat ng pwede kong applyan sa abroad at ang unang tatawag sa akin sa abroad ay siya kong pupuntahan. Pero kailangan matawagan ko muna si inay. Mahigit 1 buwan ko siyang hindi natawagan dahil ginawa sa akin ng
Binabintura na yun ang cellphone ko. Mabuti na lamang. At na-memorize ko ang cellphone number ni inay. Hindi mo yata kasama si Fida ngayon na pumunta dito sa bahay. Nasaan ba siya? Wala pa ba siya? Naroon siya sa bahay nila nung pumunta ako dito. Kaya lang sabi kasi niya, mauna raw ako dito dahil nilalaga pa ho niya yung saging na mimirindan daw natin. Ay, nako, babaeng yon. Napakabait talaga. Teka. Nagre-ring ang cellphone ko. Abay, sino kaya ito? Masagot nga. Hello? Hello? Ha? Olga, anak? Anak, nasaan ka? Nasa ibang bansa ka na ba, ha? Nasaan ka na ngayon? Kumusta ka na? Okay lang ho ako, inay. Kayo ho, kumusta na kayo dyan? Ay, okay lang naman kami dito. Ay, nag-aalala ako sa'yo, anak. Bakit ba ngayon ka lang tumawag? Anong nangyari sa'yo? At nasaan ka ngayon? Naririyan ka ba ba sa Australia ngayon? Hindi pa po. Napeke ako. Pero hindi nangangahulugan na hindi na ako tutuloy. Pero anak, baka nga talagang ayaw ng Diyos na mag-abroad ka. Umuwi ka na lang dito. Hindi po, inay. Tutuloy po ako. Hindi po ako uwi dyan hanggat hindi ko nakakamit ang aking pangarap. Aling Mayang, pwede ko bang magkausap si Olga? Oo. Anak, naririto si Bernard. Kausapin mo dahil alala na rin siya sa iyo. Inay, pakisabi na lang sa kanya, marami po akong trabaho. Sa ibang araw na lang po ako makikipag-usap sa kanya. Sige po, inay. Mag-ingat po kayo dyan, ha? Bye. Bernard, bago ba ako tinawagan ng anak ko tinawagan ka na niya. Ay, hindi pa nga ho eh. Ay, ano ba naman ang anak kong yun, oo? Hindi ka man lang tinext na kailang tawag na siya sa akin. Oo. Aling Mayang, kumusta na siya? Kumusta ho ba ako? Kuwan, hindi naman dahil nagmamadali siya. Kaya hindi ka na niya nabanggit o nakumusta man lang. Ganun po ba? Nakalimutan na yata ako ng anak ninyo. Ay, naku. Ewan ko ba sa babaeng yun? Hindi naman siya dating ganon. Siya ay malambing siguro, abala lang siya kaya nagmamadali. Ano ba naman yung kumusta lang ako? O kaya i-text ako. At mabuti pa. Huwag kang mag-alala. Pag tumawag ulit, babanggitin kita sa kanya. Tao po! Nako, baka si Fida yan. Diyaya ko kasing dito na madanghalian para makapagsalo-salo tayong tatlo. Uy! Kanina ka pa dito sa bahay. Di ka naman umiimik. Bakit ba? May problema ba? Teka, bakit ba ganyan pa rin ang mukha mo? Siya nga pala. Tinawagan ka na ba ni Olga?
tumawag siya sa akin eh. At nagkausap na kami. Pero kaharap ko si boss. Yun na nga eh. Pinis na ba ako? Ano? Anong ibig mo sabihin? Nandun ako sa bahay nila nang tawagan niya si Aling Mayang. Nagkamustahan silang mag-ina. Kinumbinsi pa ni Aling Mayang na umuwi na. Pero sa tono ng pananalita ni Aling Mayang ayaw na nang umuwi na Olga. Kaya sinabi kong kakausapin ko siya para kumbinsin siyang umuwi na. Pero hindi ako kinausap eh. Agad siya nagpaalam kay Aling Mayang. Hindi man lang nakipag-usap sa akin. Kaya Kaya, ano? panahon na siguro para kalimutan ko na siya. Dahil maliwanag na sa akin ang lahat na kinikilos niya na hindi nobyo ang tuling niya sa akin. Maynard? Masisisi mo ba ako? Pina, narito ako ng boyfriend niya pero hindi ako tinatawagan o i-text man lang. Hindi ba dapat tawagan din ako. Kahit man lang ako yung huling priorities ng tawagan. Okay lang naman sa akin eh. Total, nanay naman niya at ikaw ang kakausapin niya. Pero sana naman, kausapin din ako. Kaso, ikaw ang tinatawagan eh. Hindi yung nobyo niya. Ako. Alam mo, mag-best friend kasi kami. Kaya huwag ka na magtampo. Oo na, nandun ako. Best friend ka niya. Pero ako, sino ba ako sa buhay niya? Boyfriend niya ako, hindi ba? Bakit hindi man lang niya magawang sabihin sa akin kung anong nangyayari sa kanya? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Mag-iisang taon na ako dito sa Maynila. Pero wala pa rin pagbabago sa pag-apply ko. Hindi naman ako makapasok sa trabaho dahil sa pagpaprocess ko ng papeles. Ay, naubos na ang savings ko. Pero wala pa rin nangyayari. Nakapunta nga ako sa ibang bansa pero as tourist lang. Napunta lang sa wala ang adhikain kong magpakayaman ng walang tumutulong sa akin. Uuwi na lang ako siguro. At kahit papaano, nandoon si Maynard na nagmamahal sa akin. At kahit papaano, may pera na siya. Papayag na ako sa inaalok niyang pag-ibig sa akin. Magpapakasal na ako sa kanya. Pina, pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo, hindi ba? Hindi. Ang gusto kong sabihin mag-usap tayo ng masinsinan. Ano ba yun? Bakit mo itong ginagawa sa akin? Ha? Ang alin? Itong ginagawa mo. Lahat halos ng panahon mo kung wala kang trabaho. Nandito ka, kasama kita. Maynard, Tapatin mo nga ako. May nararamdaman ka ba sa akin? Ha, Pina? oo Maynard. Matagal na akong nagmamahal sa'yo. Ayaw ko lamang ipahalata sa'yo dahil kaibigan kong matalik ang nobya mo. Fina, Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa katunayan na,
apektado ako sa mga nararamdaman mo. Kung masaya ka, ay masaya rin ako. At kung nalulungkot ka, ay nalulungkot rin ako. At pag nasasaktan ka, ay nasasaktan din ako dahil mahal kita. Pero, alam mong may mahal akong iba. At yun ang kaibigan mo si Olga. Hindi ko ipinagpipilitan ang sarili ko sa'yo. At lalong wala akong planong agawin ka sa aking kaibigan. Ang akin lang ay gusto kong makita kang masaya. Ayokong makita kang nalulungkot. At pag bumalik dito si Olga, magiging masaya ako kung kayong dalawang magkakatuluyan. Hindi ka nasasaktan sa pinakikita ko ngayon na siya pa rin ang nagpapatibok ng puso ko. Nasasaktan ako, pero tulad ng sinabi ko, ang kaligayahan mo ay kaligayahan ko rin. Ang kalungkutan mo ay kalungkutan ko rin. Kaya't magiging masaya ako kung magiging masaya ka. Fina. Bakit kaya? Di na nagpapakita sa akin si Maynard. Siguro, nagalit yun sa akin dahil nalaman niyang may lihim akong damdamin sa kanya. At alam pa niyang kaibigan kong matalik ang kanyang nobya. Ay, sino na naman kaya tong kumakatok? Tsak yung pinsan kong makulit. Bukas yan, insan! Pakatok-katok ka pa. Fina? Maynard? Ano? Kamusta ka na? Pasensya ka na ha? Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Si Itay naman kasi nagpasamang pumunta sa Laguna. Eh palibhasa, hindi ako nakakadalaw dun sa sa Laguna na madalas. Pinapaiwan ako ni Inay. Siya nga pala. Flowers for you. Maynard? Fina, totoo ba lahat ang sinabi mo sa akin nung makalawa? Talaga bang mahal mo ko? Walang alinlangan yun. Paano kung iayayain na kitang magpakasal ngayon? Papayag ka namang pakasal sa akin? Maynard? Hindi na tayo bumabata, Fina. Palagay ko, dapat na tayong lumagay sa tahimik. Ha? Alam mo sa panahon, pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal mo, napagtanto ko na napakalaki ng agod ninyong dalawa ni Olga. Totoo lang, hindi ko kailanman naramdaman kay Olga ang pagpapahalag mo sa akin. Doon ginagawa mo. Kaya kung talagang mahal mo ako, pakakasal na tayo. Ha? Sigurado ka? Oo naman. Gusto ko lang pag-usapan natin ang ating kasal bago pa magbago ang isip mo. He? Tangi? Dok, kumusta na pong lagay ng asawa ko? Ikaw bang asawa itong pasyente? Binabati kita. Oh? At 3 buwan na ang dinadala ng Talaga iyong ho? misis. Yahoo! Tatay na ako! Tatay na ako! Yes! Oo. Yes! Kaya lang, may kasilanan ang kanyang pagdadalang tao.
Kaya kunting ingat lang. Oo, Dok. Sabihin niyo lamang po sa akin ang lahat ang dapat namin gawin at susundin namin. Olga? Oh, Fina, tulad ng dati, dito ka pa rin naglalagi sa bahay ni na Menard. Siya nga pala, si Menard, gusto kong makausap. Pina, sino yan? Ha? Olga? Anong ginagawa mo dito? Menard, sweetheart, ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi ka ba natutuwa at nandito na ako? At alam mo, tinatanggap ko na ang alok mong kasal sa akin. Ikinalulungkot ko, Olga. Anong ibig mong sabihin, Menard? Pinunan ni Fina ang lahat ng pagkukulang mo. Minahal niya ako at inagaan. Kahit alam niyang ikaw ang mahal ko. At dahil doon, natutunan ko na siya mahalin. Kaya, sorry, Olga. Wala na tayo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi, nandito ako para... Olga, makakatagpo ka rin ng lalaking karapat dapat sa'yo. At siguro, hindi tayo para sa isa't isa. Kaya, sana, mapatawad mo ako. Patawarin mo ako, Olga. How lucky am I to have you, baby? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Madalas ang pagpapala ay nasa ating paligid lamang. Matutunan lamang natin itong bigyan ng pansin. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ang naalaala nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.